Welcome back to my channel, Faceless Ro here, ang inyo pong host. Maraming salamat sa lahat ng mga umantabay dito po sa ating ginagawang pag-uugnay-ugnay at talakayan sa FLM Comeback Series Vlog. Kaya naman po, ngayon ang pag-uusapan natin ay isang revelasyon. No? Isang revelasyon po ang ibibigay po sa atin. Napakagala ko talaga, no? Sa atin po ng ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Alam niyo po, natawa nga ako no? Kasi itong ano na to, itong in-expose niya na to, itong isang revelasyon na ito ay nag-e-expect na siya ay mapaboran, no? Kasi nga mang-i-scam siya, no? He is expecting something, no, to get. Pero ang nangyari po ay kabaliktaran ng ine-expect niya. Kaya lagi sinasabi ni Doc Francis, yung sa binasa niya, what an irony. So, biro mo scammer ka, no? Akala mo makakakuha ka na, limpak, limpak. Tapos masisiraan mo na yung isang tao, di ba? Nagsumbong ka pa at talagang todo bigay yung information mo. Pero ang di mo alam, sa kabila pala nun, no? Kabaliktaran pala yung ine-expect mo. So, hindi natin patatagalin at ito po yung ating bibigyan ng talakayan dito sa ating ginagawang FLM Comeback Series Vlog. So, ito po yung video na mapapanood po natin. Maikli lang po ito at samahan niyo po akong panoorin po ito. Okay, welcome po natin ang ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Ayan po. First, alam ko nanonood ka, Pudbobo. Oo, manood ka ngayon, o kininam. Bobo ka talaga. Oo. Kinang ina mo, bobo ka talaga. Oo. Hindi ko malaman kung ang Matinding utak mo intro. lusaw na gagamunggo o talagang sadyang bobo ka. Eto gagawin ko sa'yo, mamamatay kang naiinggit. Hanggang sa magpatiwakal ka, naiinggit ka pa rin sa akin. Okay. Unahin ko po, marami po akong negosyo. Ipinangalan ko lahat sa iba. Okay, mamaya na natin yan na pag-uusapan. Ito muna. Sa parteng Isabela at Cagayan, marami akong ari-arian. May mga plaisdaan ako, may taniman ako ng palay. Sobrang laki. At ang mga tauhan ko ay puro government official pa. May mayor, may koronel, may batalyong commander, may station commander. At yan ho ay nasaksihan ng lahat ng mga kasama ko sa Maynila na pumunta ron. Okay. Now, ang tanong, bakit ko ipinapangalan sa ibang tao yung aking mga kumpanya? Okay. Katulad ng FMBC Pictures, FMBC Production, katulad ng Central East Asia Security Academy, Grabe, ang daming and so many business ni. more. Katulad ng Golden Kalakal, Ang dami ni Gold. because these people are deserving. Oh, Mga mabubuting tao ho yan. Katulad na ganun, lang nung ni Chilitita Kabatingan. Palangga ko yung mga yan. ganun Bakit? pala. Mabuting tao ho yan. They deserve whatever yung pwede kong ibigay sa kanila Napaka-generous ni para Doc. pamahalaan. Oo. Ganun yon. Kung maaalala nyo po, nung ako'y nasa kulungan, binuksan ko, idinrawing ko yung Golden Kalakal, nasa loob ako ng kulungan. Habang nakakulong ako, hinabi ko siya, dinrawing ko siya. Bakit Golden Kalakal? Hango ho yan doon sa aking isang kumpanya na Golden Patatas. Ganun pala. Okay. Yun pala yun. So, ako ho, marami akong kumpanya na ipinapangalan ko kung kani-kanino. Pero nung opening ng Golden Kalakal, makikita nyo yung anak ko na si Dayan, si Felicity, nandoon sa opening. Bakit? Kasali yung kanyang nanay sa korporasyon. Pero konti lang ang inilagay ko. 14% ng korporasyon. Kahit itong putarantado na to, itong putang inang putarantado na to, naglabas ng SEC, nakalagay Chilitita Cogal Kabatingan. Natural! Sa kanya ko ipinangalan, bobo ka! Bobo mo? Oo. Laki-laki mong bobo.
Nakalagay doon, i-re-reveal natin Aray ko. na ang may-ari nito si Eto, Chiletita guys. Tugal Kabatilan. Natural. Eto. Siya Until... ang chairman at may mga board. Okay? Kaya nung opening nun, makikita niyo yung mga malalaking litrato ko doon, including yung anak ko na panganay na babae na 14 anyos, pinapunta ko ron. Future CEO sana. But, no more. Hindi ko na gagawin CEO yung anak ko. Ibibigay ko na lang doon sa anak ni Chilitita na partner ko. Sa negosyo. Ibibigay ko na lang sa anak niya. Bakit? Because despite na busy life ng kanyang anak, nagawa niya akong ipagtanggol at nabisto niya kung sino talaga yung scammer. Nag-message pa sa Ito kanya. na ang Oo. revelasyon. Good job, good job. Hindi na dapat pinagpapapansin yan. Ito ang trabaho ng scammer. Ipapakita ko sa iyo yung trabaho ng scammer. Unang-una, nag-post yung scammer. Ang pangalan, John Mateo Makulong. Ayan o. John Mateo Baculong has claimed that he has won 15,000 worth of items from 258 convenience store Cafe Francois via FLM. Ay di tarantado, nangi-scam agad. Kiniklaim nitong John Mateo Makulong na ito na nanalo daw siya sa akin ng 15,000 at i-claim daw doon sa Cafe Francois. Ayan yun, no? Grabe, no? Say he Scammer will talaga. come by the store at 2 p.m. to claim. Please be informed that he has not won anything. Should he actually come by the store later? Okay, hihintayin ka namin doon, okay ni Nam. John Mateo, sige, pumunta ka doon sa store. Eto, naririnig mo yung sinabi ko, hihintayin ka namin. Pahihintay kita at papupusasan na kita doon, okay ni Nam. Eto ang itsura niya. Yan. Yan ho ang scammer. Ipapakulong kita, puta, ina mo ka. Grabe, no? Pumunta ka sa store, dali, i-claim mo na. Ngayon, eto 15,000. pa matindi. Nag-message siya ngayon dun sa anak nung chairman ng Golden Kalakal. Nag-message siya kay Willia. Sabi niya, sabi ni Willia, none of the videos you provide, sabi ni Willia, none of the videos you provide are proof that you have won 15,000 worth of prizes. However, I do understand that you are doing this to confirm if Francis Leo Marcos is the owner of our store. Ito yung sagot ni Willia. Thank you for giving us this kind of excuse to confirm who is the owner of our store. If it provides attention toward our store in Luzon, even all the way in Luzon, as I understand, you are not in Cebu. Paano mo i-claim wala ka palang isa sa Cebu? Animal ka. We are happy we have caught your attention. Have a good day ahead, sabi ni Willia. Eto, ang sagot nung Makulong, John Mateo, buti gets nyo po, just making you awareness that this Francis Leo using your store to scam people. Just report it to the police station so that no one will get scammed by him. Sabi ngayon nung John Mateo, yung tarantadong animal. Ikaw okay ni Nam, ipapakulong kita, animal ka. Maniwala ka sa akin. Masake ang buong profile mo, tarantado ka. Sabi ngayon ulit ni Willia, thank you for your concern, John Mateo Kapulong. Kapulong from Virginia, North Carolina, who work as a mental health counselor. Yun yung nakalagay sa profile niya. It is funny, sabi ni Willia, how you use a scamming tactic to claim that another man has used our store to scam public. The irony. Tingnan mo, ito yung original na putang inang budol-budol na to. Okay ni Nam. Eto, sinasabi ko ngayon kay Attorney Arias, sampahan mo ng kaso to, Attorney. Ito, ayan ang pangalan niya. Sampahan mo ngayon ng kaso, i-file mo. Hindi ako ang magkakaso, kundi yung ating store na ini-scam niya, na kukuhanan niya ng 15,000 na nanalo daw siya sa akin. Grabe. Bobo ka, okay ni Nam.
Hmm. Oh, puki ng ina mo, pudbobo. Bobo ka talaga, tarantado ka minuminuto. Bobo ka. Oo, napaka-bobo mo, animal ka. Oo. Kinang ina mo, nagtatago ka sa litrato ng pangit na larawan ng kamukha mo. Putang ina mo. Ayaw kasi magpakita eh. Di ba? Ang sarap. O, ayan si Bell Pepper Pool. Ayan si Chinitita. Kapulong o ipakulong. Bobo. Nag-reveal pa check registration, Chilitita Kogal Kabatingan. Korporasyon yon, bobo. Ano, Kasali nga doon yung nanay ng anak ko dahil wala na ako sa, mailagay na member ng korporasyon. Isinali ko nga si Edeline Ladjaw. Bobo o kininam. Kasi ganito po yan. Lahat ng taong deserving na naging mabuti sa akin, pinagtitiwalaan ko yan. Oo. So yung pong golden kalakal, ipinangalan ko po talaga sa kanila. At ibibigay ko whoever I am please. Kung kanino ko na please. Bakit ipinapangalan ko sa mga tao yung mga kumpanya ko? Katulad yun nandiyan sa Isabela. Ay napakaraming tao dyan, pinangalanan ko ng lupa. Yun na yan. Bakit? Kasi alam kong karapat dapat sila. Ngayon, para kung gusto nyo, paipangalan ko rin sa inyo yung ibang mga negosyo itatayo ko pa, dapat patunayan nyo na sa sarili nyo na karapat dapat kayo, mga buang kayo. Bobo kayo. Kaya sabi ni Chilitita, baka gusto nila makita dyan. Hindi na. Kasi doon, ikaw ang chairman, palangga eh. Ikaw ang chairman doon. Okay, you hold that. Oh. Yun yun. So kasi gusto ko ang buhay ko magtuloy. Tinadtad nila ako ng kaso nang wala akong kasalanan. Sinira nila ako sa Security and Exchange Commission. Ito naman Security and Exchange Commission, wala namang investigasyon nangyayari. grabe. Inuupuan lang yung aking kaso. At basta na lang nagpa-file lang kung ano-ano, hintayin nyo, kakasuhan ko rin kayo. Kakasuhan ko rin kayo, Security and Exchange Commission. Ipanalangin nyo sana na wag ako maging politiko, putang ina nyo, pakukulong ko kayong lahat. Ganon na lang. Hindi patas ang lipunan ito. Pero bakit gusto ko magtuloy ang buhay? Bakit ko ipinapangalan sa iba? Gusto kong magtuloy ang buhay nang hindi ako kasali. Okay? Nagtayo ako ng kumpanya, yung mga anak ko, sinetel ko, isinali ko sa kumpanya. At yung tao kung bakit ko pinagkatiwalaan dahil alam kong mabuti silang tao. Mhm. Sila yung tao na hindi ako iniwan kahit na ako'y nakakulong. Kaya karapat dapat lang na sila'y parangalan ko at bigyan ko ng higit pa sa mai-imagine nyo. Si Lichita, napakabuting tao niyan. Despite ng bombardment ng mga batikos sa akin, she stayed beside me. Wow. Tinulungan niya ako lahat. Ang paging sa pagtakbo ko sa pagkasenador last election, pinangampanya niya ako. Against all odds, Mhm. against tong mga kaibigan niya na binabati ko siya who I am. Mhm. Di ba'y bobo? Sa tingin mo, papayagan ako maging senador ng Pilipinas kung fake name ang gamit ko? Di kayo napaka-bobo nyo. Yung issue nyo, dating issue, bobo kayo. Ikaw po, bobo ka talaga. Ukininam, magpatiwakal kang naiinggit sa akin. Hindi mo ako kaya. Yes. At ngayong araw na to, ipakikita ko sa iyo kung anong buhay meron ako. Kayong lahat ng mga supporter ko. I don't usually do this. But gagawin ko lang for the sake of my daily routine. Para makita mo naman, pudbobo, na ang isang araw ko mahigit 100,000 expenses ko lang. Ganun ako kayaman, bobo. Okay? Paano kaya ako sabihin ko na nagbigay ako ng worth less than 500 million property kay Chilitita? Kaya sa tingin mo mangyari? Bobo. Ha? Bakit ko sila binigyan? Kasi sila ay mabubuting tao. Inggit lang talaga, Dapat no? dapat Yun silang ang bigyan. pinaka-ano talaga. Hindi, wag na palangga. Okay na 'yon, nakita na nila yung SEC, nakalagay doon Chilitita Kogal Kabatingan. They even bothered Willia, biruin mo magke-claim ka na nanalo ka sa akin ng 15,000, ike-claim mo sa store namin, tapos icha-chat mo yung anak nung kapartner ko at sasabihin mong, wa-warningan mo siya na ako nang-i-scam. Ano natanggap mo? Ano sinabi sa'yo? Bobo. Ang liwanag ng sagot. Very professional yung sagot ni Willia. I like it. Ayan yun, Umuwi ka sa guys. Pilipinas, Willia, at sa'yo na yan. Ibinibigay ko na sa'yo. Wow. Sabi ni Willia sa kanya, thank you for your concern, Jan Mateo Capulong from Virginia, North Carolina, who worked as a mental health counselor. Ang sabi niya, it is funny how you use a scamming tactic
to claim that another man has used our store to scam the public. The irony, putang ina mo, bobo ka. Yun yung sinasabi natin, guys, no? Talagang ano kaya nga it's what an irony, no? Kaya nag-expect itong scammer na may makukuha siya. He is expecting something to get. Pero ang nangyari, no, hindi sa favor niya, kundi sa favor ni Doc Francis Leo Marcos. Hindi niya alam na solid itong kinakausap niya kay Doc Francis Leo Marcos. Kaya kiniklaim niya na nanalo siya no ng 15,000. Pangalawa, nung sinagot siya no at wala na siyang masabi, ang pinakapalusot lang niya talaga ano yan, si Doc FLM, no? Sabi niya, ipakulong niyo yan. Yan tuloy. Anong nangyari? Bumalik sa kanya. Kanyan boomerang yan eh. Kaya alam niyo sa totoo lang, itong mga naiinggit kay Doc Francis Leo Marcos, ano yan inggit lang talaga, no? Sobra at hindi ko maintindihan, no? Kasi bago na ako nagbablog. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun sila. Kasobrang kainggit, di ba? Pinakulong nila yung taong tumulong nung panahon ng pandemic, naging pagpapala sa maraming mga Pilipino. Tapos ganun pa yung gagawin, di ba? Sisiraan at hihilahin pababa. I don't know anong klase na mentality meron itong mga to, no? Ito na nga kaya si Food Genius. O meron pang iba, di ba? Kasi ang tindi ng level na to eh. Parang parang biro mo ito yung maliwanag na sinasabi na parang nagagawa ka ng isang hukay, no? Dahil dun mo itatrap yung kalaban mo, pero ang nangyari dahil sa masama yung motibo mo, ikaw yung tuloy yung natrap sa ginawa mong hukay, di ba? Kaya ayan po yung isang revelasyon na ibinigay po sa atin ng ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Kaya nais ko pong sabihin sa inyo na kung may mga bagay po na may maninira sa atin, relax lang tayo, di ba? Kasi tignan niyo po itong scammer na to, akala niya yung kinakausap niya blank blank na katulad niya, blank blank, di ba? So hindi ko sinasabi na kasi ang alam niyo po mahirap ma-scam ako na-scam na po ako at ang laking halaga sa grupo namin nasa nang nagne-networking ako kaya hindi na muna ako nag-networking hindi muna kami nagpumasok sa mga ganyan pero hindi ako sarado sa mga ganyang business kumikita naman tayo sa ganyan pero may mga scammer talaga no na ang budhi talaga ay makapang lamang ng kapwa di ba sa grupo ko sa akin no malaki na yung 480K pero sa iba, syempre, kung titignan natin, maliit lang yun. Pero kami sa grupo namin, buti nga nagsisimula pala kami dahil kung hindi, naku, baka umabot pa ng milyon yung naipasok ko doon sa business. Pero salamat dahil napakabait ng aking mga partners, hindi naman ako iniwan. 'Di ba? At hanggang ngayon, yung nag-invite sa amin, may utang sa amin. 'Di ba? At hindi ko naman siya binabanatan, kundi yung company na sana naman maisoli yung pera natin, 'di ba? Kasi malaking halaga din yung para sa amin, ng mga mahihirap, 'di ba? So, ayan yung sinasabi natin, 'di ba? Kung meron kang balak sa kapwa mo na masama, wag mo na ituloy. Bakit? Kasi babalik sa iyo. Babalik sa iyo. Kaya itong lahat ng mga bumabaan sa atin sa ating pandemic hero, naniniwala ako na balik sa kanila yan eh. 'Di ba? Kaya kung ano man yung mga binibigay nila, pinaparatang nila, at ginagawa nilang kwento na tapos na at inuulit-ulit at ginagawa ng palabok at binibigyan ng kulay, ngayon pa lang, sinasabi natin na babalik sa inyo lahat ng mga ginagawa nyo. Kaya nga, what an irony. Di ba? Alam niyo po, pag tinapos niyo po yung video, yung live streaming kanina ni Doc FLM, masaya po yun kasi itutur niya po kayo, makikita niyo po yung lifestyle niya. Okay, so hindi na yun ang topic natin, pero pwede natin siyang i-discuss dito. Papakita ko po sa inyo yung lifestyle ng isang tunay na mayaman. Di ba? Baka may ma-open ka naman sa atin. Di ba? So, alam niyo po, may mga na-offend dito sa pagbablog ko at kung ano-ano pinagsasabi sa akin. Pero syempre,
mas malawak yung isip natin sa kanila, we are not stooping down on their levels. Hindi natin gagawin yon, di ba? So kung may mga babanat sa kanila, bibigyan na natin yan kay Doc FLM sa ating pandemic hero. At syempre, may mga utol tayo dyan na mga bumibira din, no? Katulad ni Utol Anino. Alam nyo ba na may nagsabi sa akin na isang comment dito. Sabi niya, oh, may vlogger pa pala si FLM. Tapos parang nagmamak siya. Natawa ako eh. Sabi ko, ngayon mo lang alam, marami kami. Okay guys, ito po yung gusto kong ibigay sa inyo, no? Marami pang mga revelasyon ang ibibigay sa atin, expose sa atin ng ating pandemic hero. Tulad yan, narinig natin, no? Baka ako wala nga ang nakarinig, pero matagal ko na rito naririnig, di ba? Na ang daming negosyo ni Doc FLM at ibinibigay niya doon sa mga taong karapat-dapat, di ba? At yun nga, no? Yung irony nga doon na ina-expect ng mama na to na makapang-scam itong si Pud blank-blank, no? Na makapangdaya, no? Makapanghingi at goyo. Pero ang nangyari, yung ine-expect niya na makakuha siya, balik pala sa kanya. Kaya yan ang mangyayari, 'di ba? Yung apelyido pa naman niya, parang tunog ng kakaiba. Okay, guys, maraming maraming salamat po sa inyong pag-antabay dito po sa ginagawa nating FLM Comeback Series. Sa lahat po na nagmamahal sa ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos, maraming maraming salamat po. At syempre, salamat din sa nagmamahal kay Faceless Ro. Kita-kita muli tayo mga kaibigan, mga kababayan sa susunod na episode dito lang sa ating YouTube channel. God bless!